Sige na, umakit ka na sa kwarto mo at magbihis ka. At bumaba ka mamaya. Kalmadong saad ng kanyang ama na ikinabigla niya. Akala niya masasampal ulit siya the second time around and she wasn't expecting him to be lenient after what she did. Matamlay na nagpaalam na lang siya sa mga nandoon sa living room. It's better than being nagged by her father. Oh, akala ko ba sasermonan mo ang anak mo ha? Naiiling na sita ni Aurora sa kapatida. Ilang araw na itong walang tigil sa kakakulit kay Aurora para kontakin ang anak nito. Noong mga nakaraan linggo ay hindi naman sila nag-aalala dahil laging kumukontak ang dalaga. Pero sa 2 araw na lumipas na walang balita kay Antoinette kaya sila nagkakagulo sa bahay. Paano ko sasabunan yung batang yun? She looks like she's in trouble or something. Kausapin mo nga ate. Nag-aalalang utos ni Gabriel sa kapatid. Yan nga ba sinasabi ko, Dad? Ikaw din nasusuko dyan sa bunso mong anak. Naiiling na usal ni Iya na dinampot ang lumamig ng brewed coffee nito. Kaya hindi nakikinig eh. Huwag mo na nga ako sermonan, Mariano. Hala, ikaw na. Sige, pagalitan mo yun. Pikong utos dito sa panganay na anak. Parang ako lang may kasalanan kung bakit na-spoiled yung kapatid niyo. Pikang sermon ni Gabriel saka inisa-isang tingnan ang nandoon sa salas. They are all guilty of treating Antoinette as the house princess because Antoinette has been their home happiness since his wife died. Huwag na nga kayo magsisihan. Lahat naman tayo hindi makakatanggi sa mga hirit ng batang iyan. Ay ni Aurora. So no, ipapakasal mo pa rin siya sa anak ni Martin? Baka maglihis na naman yan. Nagkasundo na kami. Besides, alam ko mabuting tao ang anak ni Martin. Pag-a-assure ni Gabriel dito. Ang tanong, pumayag kay ang prinsesa? Kahit ako, ayoko din ng arranged marriage, no? Singit ni Gab. Oo, kaya nga ura-urada kayo nagpakasal pagkasabi kong ipapakasal ko na lang kayo sa mga babaeng pinili ko. Mga sira, ulo. O ngayon, nasaan ang mga asawa niyo? Pikong angin ni Gabriel sa mga anak nito. We're still having a good time, Dad. I'm just 25 para magseryoso sa ganyang bagay. Kasunduan na namin ang asawa ko iyon. Pagdadahilan ni Gab, samantalang si Ian ay tahimik lang na umiinom ng malamig na nitong kape. Ewan, bahala kayo. Huwag niyo na lang banggitin kay Antoinette ang tungkol sa kasal ulit. Darating mamayang dinner si Martin at ang anak niya. So, we're finally meeting our future brother-in-law. Sana lang tumagal siya. Natatawang saad ni Ian na pumalatak pa. Kayo talaga? Anong masama? Maganda ang dalaga nating iyon. Baka biglang ma-inlove yung anak ni Martin. Pagtatanggol ni Aurora sa pamangkin. Pada pang nakahiga si Antoinette sa malambot niyang kama, she was tapping her broken phone habang nasa harap niya ang kanyang laptop. She had no idea what to do. Naisip niyang baka hindi naman totoo ang kasal nila ni Eros. Dahil kung totoo yun, bakit siya nito iiwanan ng walang paalam? Bakit kaya siya umalis? Sino umalis? Ay, kabayo! Tita! Napabalikos ng bangon si Antoinette sabay sa punang dibdib dala ng pagkagulat sa biglang pagsulpot ng kanyang tita Aurora. Tita naman eh. Reklamo niya dito. Kanina ka pa kasi nakatitig dyan sa laptop mo. Wala ka namang ginagawa. Anito saka naupo sa gilid ng kama. Napansin ko lang kasi parang ang lungkot mo kanina pagdating mo. May problema ba? Nananan siya, ang tingi ipinukol nito sa kanya. Ganun nakahalatang apektado siya sa pangiiwan sa kanya ng kanyang asawa. Parang isang linggong pang-ibig nga lang ang nangyari kung tutuusin. Sino nga bang singer ng classic na kantang iyon? So tita talaga oh, parang di mo ako kilala. Kapag dumating akong masaya, masasermonan lang ako ni Dad. Kita mo naman, effective di ba? Anyang may pilit na ngiti at pinasisigla ang tinig sabay ngiti dito. Saglit na tila ito nag-isip. Kung sa bagay, tama ka. Sang-ayon nito sa kakinrot ang pisngi niya. Taba talaga ng utak mong bata ka. Aray naman tita. Napabusamot na reklamo niya sabay sa pusa na saktang pisngi. Hindi lang palot kurot ang dapat ibinibigay sa bata ka. Dapat itali na rin kita dun sa puno ng mangga na magtinong ka. Desmayadong saad nito. Pero bumaba ka na, parating na yung bisita ng dad mo. At magbihis ka naman muna ha. Bilin pa nito saka tumayo. Kayo na lang. Wala akong sumod na makipag-socializing ngayon, tita. Alamin ko muna kung bakit naghiwalay ang Katniel. Sabi sa chismis dahil sa vlogger, pero hindi mo na problema yung hiwalayan na iyan. Makakapag-move on din sila. Anito pa. Uminos ka na, kailangan nandoon ka rin sa dinner. Darating ang mapapangasawa mo. What? Tita, nag-lace na nga ako't lahat-lahat. Tuloy pa rin ang kasalang yan. Tumalo na lang kayo ako sa Niagara Falls. Malayo yun. Huwag ka nang makulit dyan. Saka ang gwapo ng lalaki. Kilala din pala ng kuya iyan mo.
Paano kung nag-asawa na pala ako? Kaya hindi na ako pwede magpakasal dun sa gwapong walang backbone. Hari sana dinala mo yung asawa mo nang tumigil na yung ama mo. Kilos na at huwag kang gagawa ng kalokohan ha. Huwag kang tatakas. Banta nito bago tuluyang umalis. Kung legal yung kasal ko kay... Dun sa lalaki ngayon, ibig sabihin... Excitement filled Antoinette's eyes. Kailangan ko lang i-check yung registration para makita ko sa Eros. Masayang nahawakan ni Antoinette ang muka sa kahumarap sa salamin. Hahanapin kita, aking Mr. Stranger. Maganang pakiramdam ni Antoinette nang magpasya siyang bumaba. Sinuguro niya maganda siya dahil wala siyang planong ma-reject ng lalaki. It was always her who did the rejection kapag hindi niya bet ang isang guy. Kaya medyo nasaling talaga ni Eros ang ego niya. Iniwan niya ako walang paalam pagkatapos niyang... Kusang pinigilan ni Antoinette ang sasabihin. Naginit ang mukha ni Antoinette sa isiping iyon. Her sexual experience with Eros was unforgettable dahil ito ang first niya. At sa oras na magtagpo ulit ang landas nila, sisiguraduhin niyang pagsisisihan ni Eros na iniwan siya nito. Gustong matawa ni Antoinette habang pababa siya ng hagdan habang nag-iisip kung paano gagantihan ang asawa niya. Upang mapaismid, dala ng malakas na tawa ng kanyang ama. Naglakad patungo sa komedor. Everyone was there maliban sa kanya. Here's my daughter, Martin. May pagmamalaking saad ng kanyang ama. Hinanap niya lalaking future husband umano niya pero wala siyang ibang nakita maliban sa may edad na lalaking nasa kaliwang bahagi ng kanyang ama. I'm sure wala namang plano sa dad na ipakasal ako sa lalaking kaedad niya na. She thought. Nandito ka na rin, iyo. Ani nang tinawag na Martin sa nasa likuran niya. May kung anong kakaibang sensasyong nananalaki sa katawan ni Antoinette nang manuot sa kanyang ilong ang pamilyar na amoy ng bagong dating. Nakadama si Antoinette ng pagkailang na tila may nakatitig sa likuran niya. Then, a man behind her stepped closer beside her. Kaya napangat siya ng tingin sa lalaking nasa tabi niya na ikinalaki ng kanyang mata. Muntik nang mapanganga si Antoinette pagtingala niya sa lalaking nasa tabi niya. He too was looking intently at her. His cold, dark and icy eyes were like a sharp knife, piercing her heart. Kaya wala sa sariling napalunok siya. Bakit parang galit siya? Eros. Napakahinang usal niya pero nilampasan lang siya ni Eros na parang hindi siya nito nakikilala. Maupo na kayong dalawa. Alok ng kanyang ama. Nagulat siyang ipinagila siya nito ng upuan pero hindi na siya nito tinapunan ng tingin na ikinairita niya. The hell did he ignore me? Pikang saad niya sa sarili. Bibig mo. Pabulong na usal ng kanyang kuya Gab na nasa kaliwa niya, sabay tulak ng baba niya upang sumara ang bibig niya. Siya ba magiging asawa ko? Gantim bulong niya sa kapatid. Tumango-tango naman ito na lalong ikinalaglag ata ng panga niya. Ang lalaking tinakasan niya, siya ring lalaking pinakasalan niya. What a joke! Walang prenong saad niya na napalakas ata kaya napatingin sa kanya ang lahat. Hindi mo ba gustong pagkain, iha? Takang tanong ng kanyang tita Aurora. No, it's fine, tita. I wasn't talking about the food. Sarkastikong saad niya saka matamis na ngumiti dito. So, you're talking about me? Singit ni Eros na pormal ang mukhang nasa kanan niya. Masamang tingin na binigay niya dito sa taas ng kilay pero blanco lang ang ekspresyon nitong sinalubong ang mata niya. Of course not. Kilala ba kita? She's not. Asar ha? Noong nakaraan lang halos ayaw siya nitong tigilan sa kama, tapos aasta itong parang hindi siya kilala. Ayaw naman sana niyang magalit kay Eros, but why the heck? He left her. Doon siya naiinis. Gusto niya ng paliwanag. Ano, iba ang trato nito sa kanya nung nasa resort sila, tapos iba din ngayon? Sa inis ay marahas na napahugod siya ng paghinga upang kalmahin ang sarili, bago pa sapian ng kamalditahan niya at buhusan ito ng malamig na tubig na nasa harap niya. Kumain na tayo. Masayang saad ng kanyang ama. Nanatiling tahimik si Antoinette sa buong durasyon ng kanilang dinner, samantalang panay ang kwentuhan ng mga kaharap sa mesa. Mukhang magkakakilala nga ang kuya Ian niya sa Eros, but they seem not to be that close. Cold bodies ata mga ito, base sa topic ng dalawa. Kung ganoon, makakabalik ka ulit sa club? Ani ng kuya Ian niya. Mahigit 1 taon din pala kasing nanatili sa ibang bansa si Eros but he didn't tell them the reason. Pag-iisipan ko pa. Marami akong kailangan sa kasuhin sa kumpanya. Dahilan ni Eros. Abala si Antoinette sa paghihiwa-hiwalay ng gulay at karning nasa plato niya nang mapatingin siya sa daliri ni Eros.
He was wearing a ring. That was the pair of their wedding ring. Unintentionally ay napatitig siya sa daliri niya, kaya pasimpleng ibinaba niya ang kamay sa kainikot ang singsing para walang makapansin na couple ring ang suot nila. Dahil busy naman ang lahat sa pagkain at pagkukwentuhan kaya marahil walang nakapansin sa ginawa niya. Bakit pa kasi niya suot iyon? Baka isipin pa ni Eros umaasa siya. Pero bakit suot din niya ang singsing? Ay, ewan, ang gulo ng utak mo. Antoinette, palihim na sita niya sa sarili. So, kailan nakasal? Biglang tanong ni Martin Esteban kaya muntik na siyang masamid ng sariling laway. Sa kanya kasi nakatingin ang ama ni Eros. Ako bang tinatanong niya? The earlier, the better, don't you think? Singit naman ang kanyang ama. Hindi ba masyado kayo nagmamadali? Hindi pa nga sila nakakapag-usap na dalawa. Mas maganda kung magkakilala muna mga bata. Suwestyon ng tita Aurora niya. Kung alam lang nito na lahat ng itinatago niya, nakita at natikman na ni Eros, baka makalbo siya nito nang wala sa oras. Conservative kasi ang tita niya. I'm married actually. Formal na saad ni Eros kaya napalingon siya dito. May kubyertos na biglang kumalansing ng nabitawan ata sa biglaang announcement ni Eros. Inatake siya ng kaba na hindi niya mawari. Ano? Batang to? Napapahiya ang saad ni Martin sa anak. Kailan pa? Halos mawala ng kulay ang mukha nito. Well, ani ng ama niyang napabuntong hininga. It's fine with us. Nakakapanghinayang lang. Pasimpleng baling ng ama sa kanya. Pupusta siyang iniisip nitong nagdidiwang siya sa sinabi ni Eros. Sino naman yung babae? Bakit hindi ko man lang kilala? Pagkalito at pagkainis ang nakikita ni Antoinette sa mata ni Martin nang napatingin siya dito. With Antoinette, we're already married, Dad. Walang gatol na saad nito na ikinabaling niya kay Eros. Sinabi ba niyang ako ang pinakasalan niya? Sumikto ang puso ni Antoinette dala ng saya at kabang hindi niya magawang pigilin nang lumingon din sa kanya ang seryosong mukha ni Eros. Katahimikan. What? Kayo... Oh, bro, that's a big news! Si Gab ang bumasag ng ilang segundong katahimikan na ikinaupo niya ng tuwid. Totoo? Hindi makapaniwalang baling nito sa kanya. Everyone's attention was on her na tila ba siya ang magkukumpirma ng katotohanang hinihintay ng lahat. Legit ba yun? Baling niya kay Eros sa halip na sagutin ang mga tanong sa kanya. Akala ko na-scam ako. Sarkastikong saad niya dito na ikinatawa ni Tita Aurora. You can check it with the registry office. Baliwalang saad dito na ikinairita na naman niya. Kaya pala napansin kong parehas ang singsing na suot niyo. Amused na saad ni Tita Aurora saka itong umiti ng ubod tamis. Akala ko'y nagbibiro ka kanina para takasan ang dinner ngayon. Mahabang litanya nito. Tumakas ka para magpakasal sa lalaking tinakasan mo? Ang cool noon, Lil Sis! Excited na saad ni Gab na sinuko pa siya. Masayang plot twist yun. Negosyante ka ba or writer? Dami mong alam, kuya. Inirapan niya ito. At bakit hindi mo siya dinala sa bahay? If you married Antoinette, hindi ba't obligasyon mo na siya ngayon? Sermon ni Martin sa anak. At dapat sinabi mo agad, hindi na sana kita kinulit tungkol sa kasunduan namin ni Gabriel. Mas maigi na rin ito. You two are both married. So wala na pala tayong dapat na pag-usapan pa, Martin. Anito. At least, pareho kayo na nag-decide tungkol sa kasal. It must be fate, was it? May ngiti sa labing dagdag pa ng ama niya. Mas mabuti pa, isama mo ng asama mo pag uwi mo sa bahay. Kasal na kayo, kaya dapat lang na nagsasama kayo. Suwestyon ni Martin kay Eros na sinagot lang nito ng tipid na tango. We can still prepare a celebration dinner para sa bagong kasal. Excited na saad ng kanyang tita Aurora. Bakit mo pa sinabi yun? Nakasimangot na usig ni Antoinette sa asawa niyang tahimik lang sa pagmamaneho. Kulang na lang ipagtulakan silang umalis na sa bahay kanina. Pagkatapos mo mang iwang mag-isa, akala ko fake yung kasal eh. Tama bang iwan mong asawa mo nang walang paalam? I had my reasons, pero sa bahay na natin pag-usapan ng lahat ng iyan. Formal nitong sagot kaya wala siyang choice kundi ang manahimik na lamang. Pansin ni Antoinette ang kaseryosohan sa mukha ni Eros. Ibang-iba talaga ito sa Eros na nakilala niya last week. Wala siyang emosyong nakikita sa mata nito compared to the last time they were together. Wala na ang malambing na titig nito sa kanya na tila ba mahal na mahal siya nito. Mga tinging nagpapabilis ng puso niya.
Pero ngayon parang isa siyang estranghera sa mga mata nito. Sa isang subdivision sa Muntinlupa sila nakarating. It was a two-story Mediterranean house style na may malawak na lawn. The grass was well-trimmed. Maliwanag kasi kaya kita niya ang magandang paligid. The house exterior was excellent. May dalawang unipormadong katulong na parehong may edad na ang sumalubong sa kanila pagbaba nila ng sakyan, sina Nana Yoli at Aling Miling. His home was quite spacious, mas malaki pa sa mansyon nila, and the interior was even better. Napakakintab ng marmol na sahig and a graceful banister that curved up toward a soaring second floor. Si Eros na ang nagdala ng maliit niyang maleta sa ikalawang palapag habang siya'y nakasunod lang dito. Napansin niya ang mga kakaibang abstract painting na nakasabit sa dingding paakyat sa second floor. Pakiramdam niya hindi bagay ang mga painting sa bahay. The master's bedroom was huge and spacious. Akala pa nga niya library ang pinasukan nila. It was actually a division para hindi direktang kita ang bedroom pagbukas ng pinto. Hindi na niya kailangang hulaan kung gaano kayaman si Eros. Nang banggitin kanina ng kapatid niya ang Pharmalab Technologies na pag-aari pala ni Eros. Alam na niyang isang bilyonaryo ang naging asawa niya. Pharmalab Technologies was the major pharmaceutical company in the country. Alam niya iyon dahil madalas mabanggit iyon ng kuya Ian niya. Ayon pa sa kuya niya, 20 years old lang si Eros nang simulan nitong pasukin ang pagnenegosyo. At kahit maraming business ang Esteban Group of Companies, nagpundar ng sariling kumpanya sa Eros na nagawa nitong palaguin at makilala sa buong Asia. This will be a room. Agaw pansin ni Eros sa kanya. Nakatanaw siya sa nakabukas na sliding glass door. May balkon palang karugtong ng silid na ito. So, sabihin mo, bakit bigla kang umalis ng walang paalam? Seryosong saad niya dito nang harapin niya si Eros. Ikaw, sinadya mo bang lapitan ako para sa planong kasal para sa atin? Hindi ako umuwi para lang takasan si Dad dahil pinipilit niya ako magpakasal sa anak na matalik niyang kaibigan. But I ended up marrying you. Did you plan all this, Antoinette? Are you that interested to me? Ako sa nito na ikinalaglag ng pangan niya. Literal na napanganga siya. Kaya pakiramdam ko galit ka sa akin. Sa tingin mo sinundan kita para pakasalan mo ako? Masyado ka atang advance mag-isip, Mr. Esteban. Una, inamin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako napadpad sa resort. At wala pang dapat sa plano ko ang mag-asawa. At isa pa bakit parang kung magsalita ka, kasalanan ko to. Ikaw naman ang nagpilit na pakasalan ako. Bakit mo nga ba ako pinakasalan? Anya, saka matamang tinitigan nito. Kitang-kita ni Antoinette ang pagkagulat sa mata nito. Forget it. May kailangan tayong pag-usapan. Follow me in my office. Utos dito kaya napasunod na lang siya dito. Kahit naguguluhan talaga siya sa kilos nito. May kinuha ito sa drawer na nandoon sa magarang mahogany table. Isang blankong papel at ballpen ang inilapag nito sa kanyang harapan. Then another paper na may mga nakasulat. Marriage agreement? Basa niya sa naka-bold letter na heading. Para saan to? Kunot noong tanong ni Antoinette sa asawa. Naniningkit pa ang mga mata ni Antoinette nang mabasa ang nilalaman ng kontrata. Mananatili silang kasal sa loob lang ng 2 taon at maghihiwalay sila, stating that the big sum of cash and property na ibibigay nito kapag natapos na ang kasunduan. So, iniisip ko talagang sinadya kitang puntahan sa resort? Natatawang usal niya. Sabay lunok, dala ng labis na iritasyon at galit na pilit niyang kinokontrol. I'm sorry pero ang totoo, tinanggap ko ang alok mo noon para sa parehong dahilan. Sad nito na nagbaba ng tingin. Ayoko din sa arranged marriage. She could sense he was lying at her pero bakit? At para saan ang blankong papel? Seryosong tanong niya. All your terms and conditions, maliban sa ipagkait mo sa akin ang katawan mo. Your body is mine until we end our marriage. Mag-asawa tayo kaya normal lang na mag-sex sa mag-asawa. Hindi rin tayo pwede makipagrelasyon sa iba hanggang kasal tayo. And there is a part of this house na hindi mo pwedeng pasukin. At bakit? Asawa mo ko, di ba? Asar na tanong niya dito. Napipikon siya sa sitwasyong pinasok niya. Akala niya sa mga romance novel lang niya mababasa ang mga contract marriage but it's really happening to her. Because I forbid you or anyone else from entering. Other than that, wala na ako ibang kondisyon. Mabubuhay tayo bilang totoong mag-asawa at sisikapin kong mapasaya ka at iparamdam sa iyo ang pagmamahal na kailangan mo. Pero, hindi kita magagawang mahalin ng higit sa pwede kong ibigay.
Malumanay na paliwanag ni Eros na ikinasasakit ng sentido niya. So, nung sinabi mong mahal mo ako, that time, was it fake? Usig niya dito na ikinagulat ni Eros pero kaagad ding nakabawi. Hindi ko sanadyang sabihin yun sa'yo, Antoinette. I'm sorry kung nasaktan kita. O na-offend ka man. Nangyayari talaga to? I guess it is happening. I need you to be my wife. Seryosong deklara nito na hindi man lang kumurap. Gusto mo akong maging asawa pero hindi mo ako pwedeng mahalin? Ibig sabihin, hindi rin kita pwedeng mahalin. Magsasama lang tayo para sa sex. Siyempre hindi. Sex is part of our marriage. I'll respect you. Tulad ng gusto ko, respetuhin mo rin ako. Mahinahon na saad nito. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Pwede naman niyang tanggihan na lang ang lahat ng ito pero may kung ano sa pagkatao niyang pumipigil sa dapat na niyang ginagawa ang umalis sa harap ni Eros. Pwede silang magpaano na lang ng kasal. Marami naman itong pera at hindi niya kailangan makipag-contract marriage sa kahit na kaninong lalaki. Pag-isipan mo mabuti. For now, matulog na muna tayo. Late na din. Ani Eros saka ibinalik sa envelope ang papeles. So, habang nag-iisip ako saan ako matutulog? Sarkastikong saad niya dito. Matulog ka sa kwarto. Malaki naman ang kama. I won't mind kung didikit ka sa akin. You just have to bear the consequence. Seryoso pa rin saad nito but his upper lips curve. Pero walang matamis na ngiting sumilay sa labi ni Eros. Pagkalito at pagtatakaan nag-uunahan sa puso at isipan ni Antoinette. Patuloy pa rin naglalaro sa isipan niya ang mga sinabi ni Eros. Mabubuhay tayo bilang totoong mag-asawa at sisikapin kong mapasaya ka at iparamdam sa iyong pagmamahal na kailangan po. Pero hindi kita magagawang mahalin ng higit sa pwede kong ibigay. His words sound sincere, yet painful. Isang no lang naman ang kailangan niyang sabihin pero bakit ang hirap magpasya? She was raised and loved like she was the most important person sa buhay ng mga taong nagmamahal sa kanya. Kaya masakit sa ego niya ang offer ni Eros. Ang isiping may reservation pala ang pag-ibig na inakala niyang para sa kanya. Isang marahas na paghinga ang pinakawalan niya. Hindi ka makatulog? Ang malambing na tinig ni Eros ang nagpalingon sa kanya. Seryoso ang napapakunot na noon nito. His throat was moving, patuloy na panay ang paglunok na ginagawa nito. Tumagilid itong paharap sa kanya. Dalawang malaking unan ang nasa pagitan nila. Wala lang, nilagay niya dahil naiinis siya. May pride naman siya. Then a glint of guilt passes eyes again sabay nag-iwas ito ng tingin. Kung sabagay guilty talaga marahil ito. Sinamantala nito ang katangahan niya at ang tanga niya talaga para maniwala sa mga ipinakita nito. Pwede magtanong? Sige. Tipid nitong sagot na nakatitig na sa kisame. Bakit ako? I mean marami namang ibang babae ang pwede mong alukin ng kasal. Bakit akong pinili mo? Siya naman na napalunok sa tanong niya dito. Katahimikan. Dahil ikaw ang kailangan ko. Walang gatol na sagot nito na ikinabugan niya ng hangin. Ang weird nito. May idea kaya lalaki ito na kinikilig siya sa dapat ay walang kwentang sagot nito? Matulog ka na. Nito sa kabumangon. Gusto sana niya magtanong pero pinigilan na lang niya ang sarili. Ilang sandali pa ay dinig niya ang pagsara ng pinto. Tila noon lang siya naging panatag. Baliw ka na talaga, Eros. Bungad ni Dixon ang tawagin niya ito na magkita sila. Nasa Manila ito kapag weekends at kapag wala ito masyadong kliyente. Hindi mo dapat inuwi si Antoinette sa bahay mo. Respeto mo naman yung tao. Mukhang napakabata at inosente. Pupusta pa kung ikaw naka-virgin sa kanya. Iiling-iling na litaan niya nito. Nandoon sila sa paborito nilang tambayan, the bar. 3 araw na mula nang iuwi niya sa bahay si Antoinette. Marami ang nagtaka sa biglaang pagpapakasal niya noong ginanap na post-wedding celebration para sa kanila mag-asawa. Baka pagsisihan mong ginagawa mo, Eros. Bakas ang concern sa mukha nito. Wala akong pakialam. Kung sa pagitan naman ni Antoinette, magiging masaya ako. Maybe, it's fate kaya nagtagpo ang landas namin. Nakakainis lang na siya pala yung babaeng tinakasan ko din. Kung alam ko lang, sana pala matagal ko na siyang kinilala. May ngiti sa labing saad niya dito. Bakas ang disbelief sa mukha ni Dixon. Pero kahit naman siya, nang makita niya si Antoinette, hindi siya halos makapaniwala. Nang makita niya ito sa restaurant, akala niya namamalikmata lang siya, kaya umalis siya para hindi siya maiyak. Pero muli niyang nakita ito na sumigaw ng malakas sa kawalan. At pagharap nito, gustong tumalon ang puso niya. Tumalon sa saya at tuwa. Pero hindi siya si Bea. Eros, hindi na siya babalik sa mundo.
She's dead, man. Paalala ni Dixon sa kanya. Hiwalayan mo na si Antoinette habang hindi pa niya nalalamang ginagamit mo siya para sa pansarili mong kapakanan. Hayaan mo na lang muna ako, Dixon. With her, I felt alive again. Alam mo kung gaano ko kamahal sa Bea. She's my life. Muntik nang pumiyok ang tinig niya kaya mabilis niyang tinungga ang alak sa kanyang baso. I made a contract with her for 2 years. Kung kinakailangang ibigay ko lahat na mayroon ako kapalit ng kasal namin, gagawin ko. I don't know what kind of mystery is this pero nakita mo rin si Antoinette. Oh, I see the resemblance but she's not Bea, man. It doesn't matter to me. Para sa akin si Bea at si Antoinette ay iisa sa paningin ko. Pinal niyang sabi na ikinabagsak ng balikat ni Dixon. At huwag ka sana makikialam, okay? Ako na bahala sa asawa ko. Bahala ka. Huwag mo sanang pagsisisihan ang ginagawa mong yan balang araw, Eros. Sumusukong saad nito saka itinuha ng atensyon sa baso ng alak na hawak nito. Pasado 11:00 na magpasya sila magsiuwi na. Nagpasundo na lang siya sa driver dahil naghihilo na din siya. Saan ka galing? Napaangat ang tingin niya sa may-ari ng tinig na iyon. A smile instantly come out of his lips nang magtama ang mata nila ng babaeng nagpasikdo ng puso niya. Bea, mahinang usal niya, sa kanya mabilis na tinawid ang pagitan nila. I miss you, sweetheart. Usal niya na makulong niya ito sa bisig niya. Dama niya ang kirot sa dibdib niya pero masaya siyang makita ang kanyang asawa. Tanging narinig niya dito. Ang weird mo talaga. Anito pa saka tinapik-tapik ang balikat niya. Uminom lang kami ni Dixon. Did you wait for me? Well, 3 araw akong araw-araw na nag-antay sa'yo. Ayun nga lang tayo ulit nagkita. May hinanakit na saad nito. Kaya pinakawalan niya ito saglit. Saka sinalubong ang magandang mga mata nito. Alam mo bang mas maganda ngayon ang mga mata mo? Ano bang ginagawa mo, Eros, ha? Kuno to ang tanong nito pero nginitian lang niya ang asawa. Masama ba titigan ko mukha mo, sweetheart? Araw-araw kitang namimiss. Napangiti siya nang mamula ang mukha ng kanyang magandang asawa. Naguguluhang napatitig na lang si Antoinette sa kakaibang kilos ni Eros. Sa nakalipas na 3 araw ay hindi halos sila nakikita nito. Sobrang late na itong umuwi at maaga namang umaalis ng bahay. Kaya naiirita siya dahil parang binabaliwala siya ng asawa niya. Pero heto ito, sarap niya ngayon at masuyo ang tingin puno ng pagmamahal na nakatitig sa mukha niya. Yung tinging madalas niyang makita noong nasa resort sila. Kaso parang ang weird lang ng pakiramdam niya. Weird dahil ang lakas ng kabog ng puso niya kahit ilang araw na siyang pikon dito. Hindi pa sila nakakapag-usap tungkol sa contract marriage pagkatapos ng huling pag-uusap nila. Sa totoo lang naguguluhan pa rin siya pero sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Antoinette. Tatanggapin na niya ang alok nito pero sisiguraduhin niyang mawawalang bisa ang kontrata nila dahil mamahalin siya ng asawa niya sa paraang gusto niya. Huwag mo ako titigan ng ganyan. Saway ni Antoinette sa asawang nagniningning ang mga matang nakatitig sa kanyang muka. Ikinagulat pa niya ng kabigi nito ang kanyang balakang sabay kabig ng batok niya at walang babalang inangkin ng napaawang niyang bibig. Kusang umangat ang kamay ni Antoinette upang tumugon sa halik ni Eros. Napakaingat at punong-puno ng pagsuyo ang halik at haplos nito dahilan upang mapaungol na lang siya. I want you, sweetheart. Usal nito sa namamaos na tinig. Pinagdikit pa nito ang mga ilong nila kaya kitang-kita niya ang pagnanasang gustong umalipin sa kanya sa mga mata nito. Epokrita siya kung itatanggi niyang hindi niya gusto ang gusto nitong iparating sa kanya. Eros clearly told her that he owns her body. At balo siya dahil handa niyang ipaalipin ang katawan niya sa lalaking may limitasyon ng pagmamahal na kayang ibigay sa kanya. At yun ang gusto niyang gawin, ang maangkin ang pagmamahal ng kanyang asawa. Payag na ako sa kasunduan, Eros. Mahinang usal niya dito pero tila hindi naman siya nito narinig dahil muling nagtagpo ang mga labi nila. Naglandas ang mainit na palad ni Eros sa likod ni Antoinette kasunod ng pagluwag ng suot niyang nightgown. Nandoon na sila sa kama. Dama niya ang bigat nitong pumatong sa kanyang katawan pero hindi siya nagreklamo. Ewan niya pero parang nag-aapoy ang katawan niya sa sandaling iyon. Puno ng pagsuyo at ingat ang kilos ng kamay nitong abala sa paghaplos sa katawan niya. At ng mga oras ng iyon ay pinagsaluhan nila ang isang mainit na tagpo.
Kapwa sila hinihingal nang naghiwalay ang katawan nila hanggang sa unti-unting naging panatag ang paghinga ni Eros sa tabi niya. Paglingon niya ay nakapikit na ito. Tumagilid siya upang yakapin ng asawa. Kagad din itong gumanti ng yakap. Maya-maya pa ay unti-unti na siyang iginupo ng antok, dala na rin ng pagod. Kinabukasan, maagang nagising si Antoinette nang may mabigat na bagay ang nakadagan sa hita niya. Paglingon niya ay si Eros pa lang nakayakap pa sa kanya. Kapwa pa sila walang saplot sa katawan. May kung anong kalokohan ang pumasok sa utak niya. Inangat niya ang kumot upang makita ang bagay na iyon sa pagitan ng hita niya. Kahit tulog, nakatayo pa rin. Wala sa sariling usal niya, kaya natawa siya ng mahina. Maingat na inalis niya ang paa nitong nakadagan sa hita niya. Hindi naman ito nagising kaya hindi na siya nag-abalantak pa ng sarili. Kahit naman makita siya ni Eros, wala naman na siyang itatago dito.